Ano ang nangyayari sa utak mo pag may trauma ka? Ito ang prefrontal cortex at ito naman yung limbic system. Ang ginagawa ng prefrontal cortex mo ay lahat ng executive function such as planning, decision making, problem solving, and remembering. Itong lower part of your brain na responsable sa emosyon, kung makikita mo ay mas malaki ang bahaging ino-occupy niya sa utak natin. At makikita natin na konektado ang iyong upper part and lower part of your brain. Pag nagte-therapy tayo sa mga pasyenteng merong trauma, ang ginagawa natin ay ang pag-igtingin o reinforce ang relasyon o linkage ng ating upper part and lower part of your brain. Kapag ikaw ay naka-experience ng trauma at matagal na tong na-store sa utak mo, madalas na hypersensitive, overreactive, hypervigilant ang utak mo. Kaya very active yung lower part of your brain or the emotional seat of your brain. Kapag napansin ng utak mo na madalas na mas emotional ka kaysa sa pagiging analytical, magkakaroon ng inhibition or dominance ng limbic system over the prefrontal cortex. Kaya mapapansin mo automatiko na to na dumadalo yung mga impormasyon sa iyong spinal cord going to the different parts of your body. Kaya mas nahihirapan ng iyong prefrontal cortex na kontrolin ang emosyon mo. Pag ginawa mo to paulit-ulit, mas lalong magwi-weaken yung connection ng prefrontal cortex and your limbic system hanggang sa things would really go out of hand. Hindi mo na kayang kontrolin ang iyong emosyon. Doon ka magkakaroon ng impulsivity, ng obsessions, ng compulsions, ng mga temper outbursts, no, na hindi mo na kayang panghawakan ng iyong emosyon sa mga sitwasyon. So, napaka-importante na nagpapaalam ang ating limbic system sa ating prefrontal cortex bago siya totally mag-react papunta sa ating spinal cord to the different parts of our body. Kaso pag ikaw ay mayroong trauma, mas mabilis na nagdidesisyon ang ating emotional part of the brain nang hindi kayang gampanan ng prefrontal cortex yung tungkulin niya, no? Kaya ang ginagawa natin pag nagte-therapy tayo, binabalikan natin yung mga memorya, yung mga memories para mabigyan natin ng context, maproseso natin at mapaghiwalay natin ng emosyon sa iniisip natin. Nangyari ba to sa'yo?